Ano po yung tatlong maling desisyon ni King Jehoram? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Sister Jean Salvacion ng Iloilo. Hello po sa inyo kapatid. Belated happy birthday po sa inyo. Now, yung ating po pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa tatlong maling desisyon ni Jehoram. So pumunta po na tayo dito sa ating diagram. Si Jehoram po ay isang masamang hari, no? Nakalagay po diyan kulay pula na bilog. So para makita nyo agad kung sino yung masasamang hari. Tapos yung mga nakakulay dilaw, sila po yung mabubuting hari. So si Jehoram po, yung tatay niya si Jehoshaphat, mabuting hari. Na ang tatay naman ay si Asa, mabuti ring hari. Pero si Jehoram naging masama. Tanong, ano yung tatlong maling desisyon na ginawa niya? Kung bakit maituturing natin siyang isang masamang hari. Of course, napakadami niyang ginawang desisyon, no? Pero emphasize lang po natin yung tatlong desisyon niya na mali. 2 Chronicles chapter 21, sabi po rito, Jehoshaphat slept with his fathers and was buried with his fathers in the city of David. And Jehoram, his son, reigned in his place. So ang pumalit kay Jehoshaphat ay si Jehoram. Sabi dito, he had brothers, so marami siyang mga kapatid, the sons of Jehoshaphat, Azariah, Jehiel, Zechariah, Azariah, Michael, and Shephatiah. All these were the sons of Jehoshaphat, king of Israel or Judah. Tandaan po natin, si Jehoshaphat ay king of Judah. Minsan kasi Israel yung tawag kasi Israel naman talaga sila bago sila ma-divide. So pag tinignan niyo po yan sa footnote, Judah po, no? So their father gave them great gifts of silver, gold, and valuable possessions, together with fortified cities in Judah. But he gave the kingdom to Jehoram because he was the firstborn. So sino yung panganay? Siya yung magmamana ng kaharian. So si Jehoram yung naging yung sumunod na hari. Now question, ano ba yung tatlong maling desisyon niya, no, bilang hari? So tingnan po natin, unang-una po, 3 wrong decisions of Jehoram. Number 1, Jehoram chose not to follow the ways of Asa and Jehoshaphat. That's number 1. Ang ganda ng model niya. Si Asa, si Jehoshaphat, parehong mabuting hari. Pero hindi niya sinundan yung dalawang nauna sa kanyang hari. Sabi po rito kasi pinadala po ng Diyos si Elijah, si Prophet Elijah, isang powerful prophet. At sabi po rito sa verse 11, moreover, he made high places in the hill country of Judah and led the inhabitants of Jerusalem into whoredom. Yung prostitution, no? Dati tinanggal na nila Asa yan, nila Jehoshaphat yan, yung may mga temple prostitutes, mga lalaki na gumagawa ng mga sexual acts, no? Prostitution dun sa mga templo, para mabilis maintindihan, no? Maraming sex na nangyayari doon, para bang ina-arouse nila yung Diyos. Yung gods of fertility. Para magpaulan, bigyan sila ng masaganang ani, no, harvest, at basically yumaman sila, no? That's the point. So yung mga tao, binalik na naman ni Jehoram yung ganung mga practices. Kaya whoredom yung sinabi rito na term. At maraming meaning po yan. Isa na rin po yung pinagpalit nila si Yahweh sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. So, and made Judah go astray. Because of that, sabi dito, and a letter came to him from Elijah the prophet saying, thus says the Lord. Itong sinasabi ni Yahweh, the God of David your father, because you have not walked in the ways of Jehoshaphat your father, or in the ways of Asa king of Judah, but have walked in the way of the kings of Israel. So nakita niyo po dito sa timeline natin, no? Etong kings of Israel, walang mabuti rito. Now si Jehoram, imbis na ang sundan niya si Jehoshaphat tsaka si Asa, ang sinundan niya yung mga hari ng Israel. Particularly yung sila Ahab, yung pinakamasasamang hari.
So yun yung pinapasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Elijah. So that's number 1. Jehoram chose not to follow the ways of Asa and Jehoshaphat. Ang dami niyang maganda sanang pwedeng gawin kung susundan niya lang yung model. Si Asa, si Jehoshaphat. Ang sinundan niya pa yung napakasasamang mga models ng kings of the northern kingdom, Israel. So that's number 1, no? Sa atin rin, kung pipili ka ng tutularan mo, piliin mo na yung mabubuting halimbawa kaysa yung masasamang halimbawa. Pag nagkamali na yung ibang tao, huwag na natin gayahin yung pagkakamali nila. That's stupidity. Matuto tayo sa pagkakamali ng iba, hindi natin kailangang matuto sa sarili nating pagkakamali. Nakita na natin yung iba nagkamali, bumagsak, tapos gagayahin pa natin. Samantalang nakita natin yung iba naging successful, naging matagumpay, yun ang tularan natin, no? Gayahin natin yung tagumpay ng iba, wag natin gayahin yung pagkabigo ng iba. So si Jehoram, pinili niya pa yung ways ng mga northern kingdom o kings of the northern kingdom. Pangalawang maling desisyon, Jehoram chose power and wealth. Ang pinipili ni Jehoram, kagaya ng mga kings of the northern kingdom, pinipili nila power and wealth. Kaya nagpapatayan, ang daming dynasty, no? Palit-palit ng dynasty sa northern kingdom kasi gusto nila power and wealth. Tapos wala silang pakialam kung patayin nila yung isang buong salinlahi yung kalaban nila. So si Jehoram, ganun din yung mindset. Kaya napakasama nito ni Jehoram eh. Jehoram chose power and wealth over, tanda natin ito, over good relationships. Kaya po sabi ni Yahweh, but have walked in the ways of King of Israel and have enticed Judah and inhabitants of Jerusalem into whoredom as the house of Ahab led Israel into whoredom, and also you have killed your brothers of your father's house. Jehoram, pinatay mo yung mga kapatid mo who were better than you. Samantalang sila yung mas mabubuti. Pinatay mo sila, inubos mo yung mga kapatid mo. Sino-sino po yun? Yung binasa natin kanina, no? Si Azariah, Jehiel, Zechariah, Azariah, Michael, Shephatiah. Mga kapatid, si Jehoram, siya yung panganay. Mga sumunod sa kanya yung mga yun, pinagpapatay niya. Bakit? Baka threat kasi sa kanya eh. Baka mapalitan siya dun sa kanyang kapangyarihan, no? Sa kanyang posisyon, sa kanyang trono. Kaya pinagpapatay niya yung mga kapatid niya. Parang yung mga nangyayari sa Northern Kingdom. So napakasama talaga nito ni Jehoram. Pinagpalit niya yung mga kapatid niya dahil sa power and wealth. Now sa panahon natin ngayon, no, hindi naman usually nangyayari yun. Yung pinapatay yung mga kapatid because of power and wealth. Pero, hindi nga pinapatay. Pero nag-aaway-away naman yung magkakapatid dahil lang sa kayamanan o posisyon o kung anumang pinag-aawayan na hindi naman mas mahalaga kaysa sa relationship. Tandaan natin, mas mahalaga ang relasyon. Mas mahalaga ang magkakapatid kaysa sa mga bagay na pinag-aawayan natin. Pera lang naman yan, bahay lang naman yan, titulo lang naman yan, pamana lang naman yan ng mga magulang, no? Mas mahalaga yung magkakapatid, yung relasyon. Si Jehoram, ang importante sa kanya, wealth and power over good relationships. Kaya po naging trahedya yung buhay niya. Namatay siyang kawawa na nag-iisa na may sakit. Bakit? Kasi yung mga kapatid niya na mag-aaruga sana sa kanya, pinagpapatay niya. So Jehoram chose power and wealth over good relationships. And number 3, Jehoram chose a bad relationship with Athaliah. So ang pinili niya, yung relasyon na masama. Hindi yung mabuting relasyon. Anong ginawa niya? Ang mga inasawa niya, yung anak ni Ahab. Again, si Ahab po, siya po yung pinakamasamang hari ng Northern Kingdom. Yung anak nun, si Athaliah, yun yung inasawa niya ni Jehoram. So, isipin niyo po yung biyanan niya, no? Si Ahab tsaka si Jezebel. Tandem ng kasamaan. Yung anak nun, yun yung inasawa niya. Naging tandem din sila ng kasamaan. At naghasik pa ng kasamaan sa Judah. Kung paano naghahasik ng kasamaan si Ahab tsaka si Jezebel sa Northern Kingdom, ganun din ang ginawa ni Jehoram at ni Athaliah sa Southern Kingdom. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, choose godly company and follow their ways. Pipili po tayo mga kapatid ng mabubuting tao. Mga godly people, no? Godly company.
Tapos tularan natin sila. Tularan natin yung mga tao na nag-set ng mabuting halimbawa. And of course, ultimately, ang pinaka-model natin ay ang ating Panginoon Jesucristo. Siya talagang tinutularan natin. We imitate the Lord Jesus Christ. Hindi natin tinutularan yung masasamang tao. So mga kapatid, choose godly company and follow their ways. Kung meron kang mabuting tatay, meron kang mabuting lolo, lola, no, nanay, tularan natin sila, pakinggan nila natin yung kanilang mga payo. Or, you die alone. Mamatay kang mag-isa. Ito po si Jehoram, nakakalungkot po yung buhay nito. Kasi pag ginasa niyo po yung, for example, sa verse 18, sabi dito, and after all this, the Lord struck him in his bowels with an incurable disease. Nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. In the course of time, at the end of 2 years, his bowels came out because of the disease. Lumuwa yung kanyang bituka. And he died in great agony. Namatay siya sa matinding paghihirap. And guess what? Wala na nag-aaruga sa kanyang mga kamag-anak, mga kapatid, kasi pinagpapatay niya na. He died in great agony. His people made no fire in his honor like the fires made for his... Walang nag-honor sa kanya. No? Wala man lang nagluksa para sa kanya. Kaya sabi dito, and he departed with no one's regret. Siguro nagsaya pa yung mga tao nung namatay siya. And they buried him in the city of David, but not in the tombs of the kings. Namatay siya ng walang honor, walang dignidad. So, choose godly company and follow their ways or die alone, miserably. Pangalawa, choose relationships and value them over wealth and power. Pag meron kang business partner, no? Meron kang kapatid, or meron kang kahit asawa, no? Kahit anong relationship, kung ang usapan din lang naman ay utang o pera, wag na kayong magkasiraan dahil lang sa pera or dahil lang sa mga maliliit na bagay. Ang i-value natin, ang pagpahalaga natin ay relasyon. Choose relationships over wealth and power. Matuto tayo sa pagkakamali ni Jehoram. Matuto tayo sa mga pagkakamali ng iba na pinili yung kapangyarihan at pinili yung kayamanan kesa dun sa mabuting relationship. Pinagpalit yung kapatid, pinagpalit yung asawa, pinagpalit yung mga kaibigan just because of wealth and power and position. Sa pangatlo po, choose to follow biblical principles to avoid regret. Iwasan natin na, yung buhay natin mapuno ng pagsisisi. Pwede namang hindi tayo magsisi. Pwede naman na maging maganda yung buhay natin sa pamamagitan ng paggawa ng tamang desisyon na naayon sa Biblia. Yung Biblia nga binigay ng Diyos para meron tayong guide, meron tayong gabay, para pag tayo ay mamamatay na, masasabi natin we have lived a full life. Fullness of life. Nabuhay tayo ng merong magandang, buhay. Na hindi tayo mamamatay na mag-isa, malungkot, punong-puno ng pagsisisi. Dahil wala man lang tayong minahal, wala tayong nirespeto, wala tayong ginalang, wala tayong tinulungang mga tao. Wala tayong pinagmalasakitang mga tao, no? Full of regret. So, choose to follow biblical principles to avoid regret. Si Jehoram, pangit ng buhay niya eh. Tignan niyo yung buhay niya rito. Namatay ng mag-isa na wala man lang kasamang mga kapatid kasi pinagpapatay niya na. Hindi niya man lang panganay pa to sa magkakapatid. So, sa ating discussion, pag-usapan natin, why should we choose relationships over wealth and power? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin books of the Old Testament. So, from time to time po, bibisitahin natin from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, hanggang matapos yung Old Testament, 39 books, para makita natin yung overview. Para po hindi tayo naliligaw, no? Kasi ang daming Bible characters Kailangan makita natin nasa na ba tayo dito sa pinag-aaralan natin na to. So, mini seminar po, Books of the Old Testament. Tayo po yung manalangin. Lord God, thank you for teaching us the value of godly relationships and faithful living. Help us choose companions who will lead us closer to you and strengthen our walk in righteousness.
Guard our hearts from loving power, wealth, and worldly success more than obedience to your will. Teach us to value people, truth, and integrity above temporary gain. Give us wisdom to follow biblical principles in every decision so we may avoid regret and honor you with our lives. May our choices reflect your holiness, love, and wisdom each day. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay po ninyo sa ating mga devotions. Kung meron po kayong natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.